Pops, teka lang, alam ko dumaan sa wall mo itong video ko. Baka pwede naman, wag mo munang skip, panoorin mo, or kung ayaw mong manood, baka pwede mo naman pakinggan. And yes, dahil hindi naman ako katulad ng ibang content creator na malaki yung sinasahod nila or marami silang mga donor, mga kamoma. Pero this time talaga gumagawa ako ng strategy kung paano makatulong sa community namin na napakalayo sa downtown, mga kamoma, at napakahirap abutin. Mostly kasi mga kamoma, dumadagsa ang tulong dito sa Sarangani, sa General Santos City, sa Glan. Pero meron talaga silang nakakalimutan na ibang area na talagang naapektuhan sila. And ayan, maraming salamat nga po pala sa mga donor ko. Kung hindi dahil sa kanila, mga kamoma, hindi ko talaga magagawa ito. So nagtulong-tulong na nga kami ng pamilya ko, mga kamoma, and sila na nga po yung katuwang ko sa pag-volunteer dito, mga kamoma, sa pag-repack ng relief goods. Pero teka lang, para naman kasing si Doggy yung napapagod dito, mga kamoma, at inaanto. So yes, gabi kami nag-repack, mga kamoma, dahil kinabukasan nga po i-deliver po namin ito sa bukid. So medyo konti nga lang po ito, mga kamoma. Ang importante, magkakasya sa kanila. And ayun, nakulangan nga po kami ng ibang mga items, mga kamoma, at bumili ulit ako nitong mga paper plates dahil nga alam nyo naman na isasali ko din po yung mga aso dun sa bukid kasi alam ko naman talaga na magugutom din sila, mga kamoma. So yes, kami-kami nga po talagang nagbabayanihan dito, mga kamoma. At syempre dito sa stepfather ko na siya nagluto ng ulam ng mga aso kasi nga kailangan talaga namin magdala ng pagkain kasi hindi lang mga taong nagugutom, and sigurado talaga ako yung mga aso din nila ang nagugutom. Tingnan nyo nga yung mga aso ko, excited din silang kumain. Syempre bihira lang din naman makakapag-isip, mga kamoma, kundi kami lang talaga ng mga animal lover na isali din sa ayuda ang mga aso na nagugutom. Yes, and wini-wish ko talaga, mga kamoma, na sana kung merong magbibigay doon din ng ayuda, sana isali din lang pagkain ng aso at saka mga pusa. Kumakalam din po naman kasi ang sikmura ng mga aso at saka mga pusa, mga kamoma, na katulad natin. And heto na nga, naka-ready na lahat, and truck nga po pala ng kapatid ko ang gagamitin, mga kamoma. At ayan, yung pinsan ko, sila din yung kasama ko. At this time, mga kamoma, eto, sasakyan ko muna, gagamitin ko. Syempre, sasama din itong pamangkin ko. Nag-absent pa yan sa school. Yes, dahil itong ang sasakyan ko, mga kamoma, iiwan to namin sa kalagitnaan ng daan kasi nga hindi na ito makakaakyat talaga sa bundok. And pahirapan na din, mga kamoma, kahit sabihin mo na dumaan kami dito sa sementado, pero talagang paakyat yan, mga kamoma. As you can see, talaga nag-aaso-aso na talaga na maitim ang truck ng kapatid ko, mga kamoma. Kaya sabi ko, dahan-dahan lang, ang importante makarating tayo ng safe. Talagang paakyat yan, mga kamoma. Kung familiar kayo dito sa Lake Cebu, doon talaga yan sa pinakatuktok sa Tasiman na area, mga kamoma. So habang papaakyat nga kami, mga kamoma, no, so syempre nalingaw-lingaw mi diri sa paligid kay very fresh air talaga, and makikita mo talaga yung mga bundok. So buti na nga lang dito pag akyat sa taas medyo sementado pa, pero pagdating na namin dito sa last na sementado na area, mga kamoma, so pinapark ko na nga po dito yung aking sasakyan dahil hindi na talaga yan makakalusot sa loob. At syempre lilipat na ako dito sa truck ng kapatid ko, mga kamoma, at dyan na ako sasakay, pero doon na ako sa front seat kay nahihilo ako. So yan yung kapatid ko, siya yung driver. Yung pamangkin ko, gusto ko sana dyan sila sa front, mga kamoma, sa front seat, ayaw man nila. Sos na lang, di ang moma nyo na lang dito sa front seat dahil gusto ko nga talaga makita yung daan, mga kamoma. Kaya tingnan nyo, isang sasakyan lang ang pwedeng makadaan dito, mga kamoma. Tapos dyan sa gilid-gilid, liblib na po yan na lugar, mga kamoma. So medyo delikado din ang area na ito. Alam mo, medyo talagang scary yung kabak ko, my goodness. Medyo nakakatakot siya. Ay, Luis, buhay talaga siya. Mga kamuhay, Lord Jesus name, oh my God. So ayun nga, medyo bato-bato pa, mga kamoma. Tas dito na kami sa magandang area. Makalagot kasi ni akong cellphone kay sigig ka full storage. Kay yung ibang nadadaanan namin, mga kamoma, hindi ko na siya ma-video kay sige akong ka-erase ani akong sa mga video. Oy, kay para lang na ako'y makuha nga video ba. And buti na nga lang expert tong kapatid ko dito sa bundok, kay taga-bundok man na siya. So ayan, yung bahay nila, mga kamoma, nangatumba na, no. So dito nga po pala kami sa El Alice, Barangay Tasiman, Lake Cebu, South Cotabato. Ayan, baka po marinig nyo, at baka meron pang gustong magdagdag ng pang-ayuda dyan
or baka may gustong maghatid ng tulong. And sakto nga po pala yung mga pinsan ko dito nga po pala sila nagturo mga kamoma. Ayan, puro mga kamag-anakan din pala ni Moma yung nandito. Pero in fairness mga kamoma, ay nakahilak jud ko, grabe, nakahilak jud ko. Ayan, nagpahid-pahid na jud ko sa kong luha, kay grabe gyud ang sacrifice sa mga teachers, no? Kay para lang magtudlo diri no, and at the same time naiiyak din ako dito sa community ko. Na yan, natutulog sila sa tent. Okay. Palakpakan muna natin si Andrea at siya ang cover natin, ha? Hintang, bakit and daw maluy, Rene Ann, Seth, akong aban na tumakma, ugot malahin, Orin, lako tumaulo ni kalako, isip mo na vlogger, content creator. Pero, yun na ang pagkulang mo, Abi. Di ko noon blessing receive, lumod ba ka pang nawahag akong ogos, like, aho mo kang pupo. When ba kong aho, yung abiban ko kang pupo. Kaya, di ko blessing mo, kumaga, alam ng malanda niyo, pero when yung donor, pero yung donor is, yung kong tao na tayo lang kong nawa kong opo. Kaya, wala, kumod ba kong nawa kong opo, wala nito ka-receive ko blessing. Kaya, advice mo na namin, hanggas na suko kong pupo, yung aming kong aho. Ay siguro, kahalagan ng wakan, pandemic, ay siguro po na kunang sintuyo kong aho, kong pupo, mo ng gali, siguro kahalagan ng wakan na at least halaga or importansya sa kong. Yes, ayun nga mga kamoma, sinabi ko sa kanila na etong blessing na natanggap ko, dahil talaga sa pagmamahal ko sa mga pusa at aso, sabi ko, ito yung dahilan kaya ako nakapag-share ng tulong sa kanila. Kaya sabi ko na mahalin yung mga alaga nila, huwag nilang saktan, and pakainin din nila. Bele, salamat, kapay-pado at nahabod. Ulit na Bele, and ilulungin sa inyong basahan Bele, manin kadawni. In behalf of Constituent Leader Samblan, na anak ba ni, ay kong salamat sa net. Yung pa-share din sa yung blessings nga pa-deliver si Joel Alice. Once again, tayo bang salamat at tayo bang nawa. So ayun, nagpasalamat din po sila mga kamoma, no? Kasi nga, first time in their life talaga na more than 100 plus, and lahat talaga sila nakatanggap ng ayuda mga kamoma. Kasi nga, naka-receive din ako sa kanila na sabi nila is limited lang yung nakatanggap sa kanila ng ayuda mga kamoma. And siguro nga dahil sobrang layo nga nila sa area, and galing talaga dun sa bahay ko, paakit ng bukid, umabot kami siguro na nasa 2 oras yung pagbiyahe namin. Pero kung i-estimate mo na galing ka ng Jensan papunta doon, siguro aabot kayo ng 5 hours. So ayan, baka po meron pang magbigay ng ayuda. Ayan, lalo na sa mga kapwa kong content creator. So pwede po kayo pumunta dyan sa Tasiman El Alice, Lake Cebu South, Cotabato. So grabe, halos napahirapan yung pag-akyat ng kapatid ko mga kamoma, and thank you sa mga tao na tumulong sa pagtulak ng sasakyan. Ay, grabe, naging emotional gid ko mga kamoma, no? So ayan, and ayan, very thankful din ako dito sa mga teachers mga kamoma, kasi nga talagang gumawa sila ng paraan kung paano nila mapakain yung mga tao na, yung mga community na nandito sa shelter. And then sila din po yung nananawagan ng pansin, kasi halos hindi talaga sila mapansin mga kamoma. And hoping na nakarating sa inyo itong video ko, and marami pang tulong ang darating po sa kanila mga kamoma. Dito talaga ako naiyak kasi yung pinsan ko, hindi ko alam na ganito pala kalayo yung tinuturuan nilang school. Plus araw-araw pang umuwi, syempre natatakot ako, lalo na kapag umuulan mga kamoma, kasi talagang may chance na pwede kang matabunan ng lupa. So ayan, meron din isang family na sumabay sa amin mga kamoma, kasi nga uuwi din sila sa Patag, and sakto may mga dala kasi silang gamit, so kailangan din nilang lumipat. Kaya ayan, very adorable din itong bata na ito mga kamoma. Kaya syempre sinabay na namin sila. Pahirapan din kasi minsan dito yung sakay, tapos yung iba ayun naglalakad lang din. Usually kasi motor yung transportation nila dito mga kamoma, pero kung naakay pick up na
4x4 or truck. So pwede gid na siya makasulod diri sa area nila. So kita nyo may mga landslide pa talaga na dinadaanan namin, no? Then may enjoy ka din sa view nila mga kamoma. So grabe yun, nindot kaayo, and then fresh kayong hangin. Na damage pag yun ang truck sa akong manghod mga kamoma. Then inabutan na nga kami ng gutom. Gusto sana nila kami pakainin doon, pero natakot kami kasi baka uulan at hindi kami makauwi. Nagdala na rin kami ng aming baon mga kamoma. Kayo know, ang moma nyo takot magutom. Tapos may natira pa na konting ayuda. So nag-share din kami dito mga kamoma. Kasi nga sobra-sobra talaga yung dala namin mga kamoma. More than 100 plus. So thank you gyud kaayo, and na-complete gyud namo sila tagaan dito for the first time. Sana may makakita nitong video ko mga kamoma at sila'y makakapunta din doon at maghatid ng ayuda, kasi yung iba talaga hindi na umaabot doon. And hanggang dito lang.